buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi kasi kayo nag-iisip. Kung sana naging tapat lang kayo kay Mama, di sana wala tayo naging problema. Sana maayos pa rin ang pamilya natin. Di sana hindi ako nakakaranas ng panlalait at pangungusya mula sa ibang tao na rapist ang aking ama. Nakakahiya! Nakakahiyang maging anak ng isang amang katulad niyo! Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Nakakahiyang maging anak ng isang amang tulad mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Good afternoon, sir. Good afternoon. Nag-lunch na ba kayo? Opo. Opo, sir. O sige, mamayang alas 3, magpapabili ko ng merienda kay Ronel, ha? Thank you, sir. O, ikaw, Ronel, lapitan mo ako mamaya para sa pera, ha? Opo, sir. Ay, Corazon. Hoy, Sir Morlito, mabuti naman dumala ulit kayo sa shop. Na-miss kasi kita eh. Kayo naman, sir. Baka mahalata tayo ng ibang empleyado. Magsumbong yan kay Ma'am Nelia. Huwag kang mag-alala. Hindi naman pupunta dito si Nelia eh. Abala yun sa gawaing bahay. Teka, marami ba tayong benta Ay, ngayon? of course. Ako pa. Naka 71 units din tayo ng sapatos na ibenta ngayong araw. Wow! Talagang hindi ako nagkamali nang gawin kitang manager ng Morlitos Shoes. Ay, sir. Sandali. Saan tayo mamaya pagkatapos ng trabaho? Ikaw, saan mo ba gustong dalhin kita? Pwede sa 7? Tulad ng isang gabi? Ang sarap mo kasi magmahal, sir. Nakakabaliw. O sige, Corazon, mamaya Sige. dadalhin kita sa langit. Marito. Oo, teka. Kanina ka balik ng halik sa dibdib ko. Bitin ka ba? Hindi. Ang totoo niyan, meron sana akong hilingin pabor sa'yo. Oh, sige, sabihin mo sa akin. Nakakahiya. Huwag na lang. Anong huwag na lang? Ano ko ba? Huwag ka nang mahiya sa akin. Lahat naman ng hilingin mo, binibigay ko sa iyo. Ay, kasi yung kapatid kong sina Hasmin at Arnold Ray, magtutuition na uli sa susunod na semestre. Alam mo naman, ako lang yung inaasahan ng mga kapatid ko. Marlito, baka naman matutulungan mo ko uli sa tuition. Okay. Ako nang magbabayad ulit ng tuition ng mga kapatid mo. Huwag mo nang alalahanin pa yun. Talaga? Oo. Ay, salamat. Mahal na mahal mo talaga ako, babe. Ay, kiss. Alam mo namang mahal ka sa akin. Kaya Marlito. gusto ko Marlito. araw-araw kang maligay sa piling ko. Tara. Oh, eto na yung niluto kong kare-kare para sa ating dalawa. Pinagtabi ko na rin yung papa mo para pag-uwi niya, may makakain siya. Ma, huwag niyo na po ipagtabi si Papa ng pagkain. Hindi rin naman po niya yung kinakain eh. Ang papanis at nasasayang lang. Eh, kahit ba anak eh. Mabuti na rin yung may nakikita siya pag-uwi.
Tsaka maganda na nakikita niyang inaalala pa rin natin siya. Ma, may aaminin po ako sa inyo. Ano yan? Kahapon, pumunta ako sa shoe shop natin. Oh, Since wala doon si Papa, may nakausap akong isa nating empleyado. talaga? Opo, Ano pinag-usapan niyo? ang sabi ng empleyado na kausap ko, may relasyon daw si Papa at yung manager ng shop na si Corazon. Ano? Totoo ba yan, Tara? Opo! Sabi pa nga sa akin ng empleyadong yun, kahit anong tago pa ni na Papa at Corazon, napag-aalata pa rin ng dalawa. Palagi daw nag-uusap ng patago. Tapos sabay din silang umuwi. Ay, Ma, ano gagawin niyo? Hahayaan niyo na lang ba si Papa na magtaksil sa inyo? Natural, hindi ko hahayaan. Pero aalamin ko muna kung ano ang totoo. Kanino po? Kay Papa? Siyempre tatanggi niya yun. Basta ako na ang bahala dun. Kung totoo man o hindi, na nangangaliwa sa akin ng papa mo. Malalaman at malalaman ko rin yan. Kahit ilihim pa nila. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ko ba tatabi sa akin matulog? Hindi ako makatulog dito eh. Susubukan ko doon sa sopa na lang matulog. Marlito, sandali. O bakit? Napapansin ko, ilang linggo ka nang hindi tumatabi sa akin. May problema ba? Baka mas gusto mong katabi si Corazon kesa sa akin. Ano sabi mo? Hindi lang ako tumabi sa'yo. Nandadamay ka na ng ibang tao. May nakarating kasing balita sa akin na meron daw kayong relasyon ni Corazon. Ngayon, gusto kong malaman mula sa'yo. Totoo ba? Hindi yan totoo. Wala kaming relasyon ni Corazon. Oo, sige na, sige na. Naniniwala naman ako sa iyo. Huwag ka na magtaas ng boses. Ano? May sasabihin ka pa? Kung wala na, matutulog na ako. Marlito, mahal mo pa ba ako? Ayan ka na naman sa kadarmahan mo. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Mahal mo pa rin ba ako? Kaya ako na itanong sa iyo yan kasi nalalamig ka na sa akin. Parang ayaw mo na akong makasama. Hindi ko na rin nararamdaman na mahalaga ako sa iyo. Ano, Marlito? Sapat pa ba ang pagmamahal ko sa iyo? Nelia, Bakit hindi ka makasagot agad? Dahil ba sa hindi mo na ako mahal? ang totoo niyan, naguguluhan ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Ha? Sinusubukan ko namang mahalin ka pero parang laging may kulang. At hindi ko na makuhang maging masaya. Gano ba? Patawarin mo ko pero yun ang totoo. Sa pagkakaalam ko, hindi naman ako nagkulang sa iyo. Ginampanan ko naman ang pagiging may bahay ko. Marami akong ginawang sakripisyo para sa pamilyang ito. Pero lahat ng yun, hindi pa pala sapat sa iyo para mahalin mo ko ng tapat. Ano? Tapos ka na ba sa kaartihan mo? Kung wala ka nang sasabihin, matutulog na ako. Sige, matulog ka na. Puisit. Sana hindi na lang ikaw ang naging asawa ko. Ma? Si Papa? Umalis na.
papunta siya. O ikaw, bakit hindi ka pa umalis? Baka malate ka sa eskwela. Paano ako gaganahan pumasok sa school kung nakikita ko kayo umiiyak? Hindi po ako mapapalagay niyan. Si Papa na naman po ba? May sinabi sa akin ng papa mo. Wala daw silang relasyon ni Corazon. Pero masakit pa rin eh. Kasi anak, umamin siya sa akin. Hindi na raw niya ako mahal. Ganun po ba? Kung hindi na po kayo mahal ni Papa, wala po tayong magagawa kundi tanggapin na lang yun. Huwag po kayo magmakaawa at ipilit ang sarili ninyo sa kanya. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Dahil mahal ko ang papa mo. Opo, mahalin niyo si Papa. Pero hindi sa lahat ng oras ay magpapakamartir kayo sa kanya. Ma, unahin niyo munang mahalin at palagahan ang sarili niyo. Huwag niyo siyang intindihin at hayaan ninyong ma-realize ni Papa ang lahat ng mga pamalit pagkukulay niya sa atin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Ma, saan kayo pupunta? At bihis na bihis kayo. Pumunta ako sa shoe shop natin. Matagal na rin kasi ako hindi nakakapunta ron eh. Nang ganitong oras? Ma, malapit nang magsara yung tindahan. Baka hindi niyo abutan. Huwag kang mag-alala, maabutan ko yun. At saka gusto ko lang malaman kung ano na ba nangyayari doon sa negosyo natin. Eh kasi puro papa mo lang ang nagmamanage nun. Tamang desisyon niyo yan. At saka para mahuli niyo na rin kung merong ginagawang kababalaghan doon si Papa. Sir, uwi na po kami. Uy na pa, sir. O sige. Mag-ingat kayong lahat ha. Bukas ulit. Tayo na lang natitira dito sa shop mo, Lito. Ano? Saan mo ba ako gustong dalhin? Eh di siyempre, sa langit. Dito. Sarap talaga ang lika ng mga labi mo. Ikaw rin naman. Kahit may edad ka na, meron ka pa rin asim. Ikaw. Babe, nga pala. Oh. Bukas na yung graduation sa college ng mga kapatid ko. Thank you, ha? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sila makakapagtapos ng pag-aaral. Wala yun, Corazon. Masaya akong makatulong sa pamilya ng love ko. O ngayon tapos na sina Arnold Ray at Asmin. Ano naman ang gusto mong ibigay ko sa'yo? Nakakahiya. Sige lang. Huwag ka na mahiya. Ano? Pwede bang, isang motor para kay Arnold Ray? Motor lang pala. Sige, ibibigay ko yun sa'yo next week. Thank you, babe. I love you. Anong ibibigay mo sa babae niya? Nelia? Motor? Ah? Kung Nelia. ganun, tama pala yung sinabi sa akin na meron kayo relasyon. Mga hype kayo. Nelia, pwede ba? Huwag kang manggulo dito. Taksil ka, Morlito! Kaya pala nang lalamig ka na sa akin, dahil sa babaeng yan. At ikaw naman, Corazon, ang kapal-kapal na mukha mo para gatasan mo ng perang asawa ko. Narinig ko, pinag-aral pala ni Morlito mga kapatid mo. Tapos ngayon, humihingi ka naman ng isang motor. Tapos ano ang kasunod? House and lot? Nelia, may karapatan akong bigyan si Corazon ng kahit anong gusto ko.
Kasi pera ko naman yun. Baka nakakalimutan mo, Morlito. Asawa mo ko. Pera ko din yung binibigay mo dyan sa kabit mo. Morlito, anong gagawin natin? Corazon, you're fired! Ha? Ano sabi mo? Morlito, hindi ako pwedeng tanggalin ang asawa mo sa trabaho. Wala kang karapatang gawin yan kay Corazon dahil akong may-ari ng shop na ito. Ako lang ang masusunod dito. Mga hayop kayo! Mga hayop! Dapat sa inyo binabato ng mga sapatos! Ano ba? Huwag mo kami gawin ng mga sapatos! Bilis, may asawa mo! Bilis! Balik, tama na! Bitiwan mo ang aso ko! Nagkikinap! Kapag hindi ka pa tumigil, hindi lang sampal ang aabutin mo sa akin! Sama mo! Talaga bang hindi ka titigil? Itutulak kita dito sa shoe stand! Sakit! Sige na, Corazon. Mauna ka na. Ako nang bahala sa asawa ko. Sige. Okay, sige. Kaya ganito ang trato mo sa akin! Kasi akala mo mahina akong babae! Hindi ko pa bang mahinang babae sa lagay mong yan? Kaya hindi kita pinagkatiwalaan sa negosyo natin kasi alam ko namang wala kang alam. Pambahay ka lang, alila! Talaga namang hindi kita pakakasalan eh. Kung hindi mo pinikot. Malito! Ngayon, kung gusto nyo umalis ni Tara sa bahay, hindi ko kayo pipigilan. Sige, lumayas kayo. Pero tiyakin nyo hindi na kayo babalik. Dahil hindi ko kayo kailangan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano? Ganong kalaki ang hinihingi ni Corazon kapalit ng kalayaan ko? Oo, Morlito. Diyos ko, saan tayo kukuha ng ganong pera? Ibebenta ko ang bahay, pati ang shop. Pero Nelia... Yun lang ang tanging paraan para makaalis ka sa gusot na pinasok mo, Morlito. Huwag ka namang hinayang. Dahil mawala man lahat ang ari-arian natin, ang importante, malaya ka. Kasalanan kong lahat. Oo, tama ka. Kasalanan mo lahat. May asawa ka pero pumatol ka pa rin sa isang babae. Naglustay ka ng pera sa taong walang kaluluwa. Nagpatukso ka dahil sa kakapirasong laman. Kaya kahit saktan mo ang pamilya mo, ginawa mo. Para masunod lang ang iyong makamundong pagnanasa. Kaya tingnan mo ang nangyari. Mawawala ang lahat ng mga pinaghirapan mo. Patawarin mo ako, Nelia. Kung mas pinili ko noon si Corazon kaysa sa inyo ni Tara. Nagkamali ako. Hindi ko alam, Marlito, kung makukuha kitang patawarin. Pagkatapos ng lahat ng masasakit ng alaala binigay mo sa akin. Pero dahil asawa pa rin kita, may obligasyon akong tulungan ka. Hindi bale, makakalaya ka rin agad. Madali namang maibenta ang mga properties natin. Dahil noon pa lang marami na may gustong bumili. Marlito, sana magsilbing aral na itong nangyari sa iyo. Ang bilis ninyang naibenta yung shop at yung bahay natin. Matagal na kasing hinahangad, Mr. Ching, na mabili yung bahay natin. Nasa prime location kasi. Kaya sinamantal ko na yung pagkakataon. Naibenta ko ng 2.8 million pesos yung bahay. Yung shop naman, naibenta ko ang lahat ng yun ng 1.5 milyong piso. Kung ganon, 4.3 million pesos po lahat. Kaya meron pa tayo mahigit 1 milyong natitira para sa atin. Pero ma, hindi po ba masyadong malaki yung hinihingi ni Corazon? Wala tayong magagawa. Yun ang demand niya para iurong niya yung kaso. At saka anak pera lang naman yun. Kikitain pa rin natin yan. Ang mahalaga, malaya ang papa mo.
hindi niyo rin matiis si Papa. Tara, kahit masakit ang ginawa niya sa atin, sorry, naroon pa rin yung pagmamahal ko sa Papa mo. Kahit ilang beses pa akong magsakripisyo, handa akong gawin yun para sa aking pamilya. Morlito Jimenez, laya ka na. Salamat ho. Delia, Tara, O, yan, Marlito. Malaya ka na. Iniurong na ni Corazon ang kaso laban sa'yo. maraming salamat sa inyo. Utang ko sa inyong lahat. Delia, huwag sanang magagalit. Gusto ko sanang makuha kahit kalahati ng natira sa pinagbentahan mo sa mga property natin. Gusto kong magsimula ulit. Sige. Ibibigay ko sa yung kalahati sa natitirang pera natin. Pero Marlito, hindi ka ba mag-i-stay sa amin? Ayokong maging pabigat sa inyo ni Tara. Bukod sa gusto kong mamuhay ng mag-isa. Huwag mo sanang masamayan, Nelia, pero mas mabuti na rin na hindi tayo magkasama. Okay. Kung yun ang desisyon mo, igagalang ko. Pagkatapos natin siyang tulungan, ganun lang ang gagawin niya sa atin. Anong klase siyang ama? Tara anak. Huwag ka na magalit sa papa mo. Hayaan na natin siya sa desisyong gusto niya. Di ba? Ikaw na rin may sabi na huwag nating ipilit ang sarili natin sa kanya. Ay, naku. Pag pumalpak ulit siya sa mga desisyong ginawa niya, please lang, Ma. Please lang. Huwag niyo nang tulungan. Dahil pati tayo nadadamay sa problema niya. Hindi mo masasabi yan, anak. Alalahanin mo, kasal pa rin kami ng papa mo. May obligasyon pa rin ako sa kanya kahit papaano. Pero masakit lang kasi na pagkatapos natin siya tulungan, para tayong basahan na isinantabi na lamang. Kakainis siya. Tara, huwag mo na lamang papansinin ng papa mo. Ipasa Diyos na lamang natin ang lahat. Hilingin natin na kahit iniwan tayo ng papa mo uli, magtagumpay pa rin siya sa mga plano niya sa buhay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Naubos na yung lahat ng perang nakuha ko kay Nelia. Hindi naging matagumpay ang sanang muling pagbangon ko sa putik. Ano na lang ang sasabihin sa akin ngayon ni Nelia para kapag nalaman nilang kalagayan ko ngayon. Natutulog sa kalye dahil walang gustong kumupkup sa akin. Namamalimos para lamang may ibang kain. Karma ito sa akin dahil sa ginawa kong pang-iiwan sa pamilya ko. Morlito? Sino itong... Sandali. Ikaw nga! Morlito! Paring Berting?
Ano nangyari sa'yo at nandito ka sa footbridge? At nalilimahin ka? Ito, sinisingil ang tadhana sa mga kasalanang nagawa ko sa pamilya ko. O, alam ba ito ni Nela? Hindi. Berting, may ipapakiusap ako sa'yo, ha? Huwag mo sanang sasabihin kina Nelly at Tara na nakita mo ko dito sa footbridge, ha? Ano ka ba? Kailangang malaman nila ang kalagayan mo para matulungan ka Basta nila. wag. Pakiusap naman, Berting. Ayokong kaawan nila ako. Uy, Ha? uy, Pare- sige, ikaw bahala. Baka pwede na lang mamalimos. Oo. Baka naman meron ka dyan. Hindi pa kasi ako kumakain simula kaninang umaga. Oo, sige. Pare. Sandali, at bukuha lang. Oh, ito pare. 500. Ako, pare, salamat. Salamat, pare. Salamat. Borlito, ano ba nangyari sa buhay mo at nagkaganyan ka? Talaga, Berting? Nakita mo si Morlito na namamalimwa sa kalsada? Oo. Ayaw nga niyang ipasabi sa inyo dahil ayaw niya kayong mag-alala sa kanya. Pero hindi ko naman matiis eh. Sobrang nakapanlulumong itsura niya. Bakit naman ganun ang nangyari sa asawa ko? Berting, saan mo ba siya nakita? Pupuntahan ko siya. Morlito, Nelia, anong ginagawa mo dito? nabalitaan ko kay Berting yung nangyari sa'yo. Kaya pinuntahan agad kita rito. Ano nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ang itsura mo? Walang nangyari doon sa perang kinuha ko sa'yo. Naubos lang. Nelia, patawarin mo ko. Pinagsisihan ko lahat ng ginagawa ko sa inyo. Pero bakit hindi ka pumunta sa bahay? Tatanggapin ka naman namin. Sakaling bumalik ka. Nahihiya kasi ako eh. Ang dami kong kasalanan sa inyo tapos babalik pa ako. Morlito, kahit ano pa ang kasalanan mo, kapamilya ka pa rin namin. Handa naman kami magpatawad ni Tara. Talaga? Oo, Tatanggapin mo pa rin ba ako sa kabila ng lahat? oo, Morlito. Kaya sumama ka na sa akin ngayon, ha? Nelia, Magsimula tayong muli. Bilang isang buong pamilya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Morlito, Tara, ito na pagkain nyo. mukhang masarap, Nelia. Ay, special yan. Dahil may halo yung pagmamahal mula sa akin. Oh, Tara. Napapansin ko, kanina ka patahimik dyan. Wala po, Ma. Akin na yung mangkok mo. Para masalinan ko ng pagkain. Oh, Morlito, yung sa iyo naman, akin na. Eto, Tara, saan ka pupunta? Doon na lang ako kakain sa kwarto ko, Ma. Pag kasi dito, baka mawalan ako ng ganang kumain. Nelia. Problema pa. Wala. Huwag mo na lamang pansinin ang anak mo. Sige na, kumain na lang tayo. Tara, anak, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol na naman po ba kay Papa? Kasi napapansin ko, sobrang lamig ng
pagtrato mo sa papa mo. Ano naman pong gusto niyong gawin ko? Ang makipagplastikan sa kanya? Ma, hindi ko kaya yun. Anak, alam ko, galit ka pa rin sa papa mo, pero sana... Matuto sana ako magpatawad. Ganun ba yan, Ma? Sorry, pero hindi ko kaya. Sariwa pa kasi sa alaala ko yung mga kasalanan niya sa atin. Lalo na sa inyo. Ilang beses niya sinira ang tiwala natin. Sa palagay niyo, magtitiwala pa ako sa kanya? Anak, ama mo pa rin siya. Yung mga kasalanan niya sa atin, inihingi na niya ng tawad yun. Sobrang niyang pinagsisihan ng lahat. Ganyan din po yung sinabi niya sa atin nung tinubos natin siya sa kulungan. Pero ano ginawa niya? Umalis pa rin siya. Kung naging successful siya pagkatapos nun, sa palagay niya babalik siya sa atin? Hindi! Tara, pagbalik-balik ta rin man ang mundo, asawa ko pa at si Marlito pa rin ang ama mo. Nagkasala man siya sa atin noon. Kailangan natin magpatawad, hindi ba? O sige, Ma. Naiintindihan ko na kailangan natin magpatawad. Pero magpaloko ulit sa kanya, hindi na dapat. Tama na yung 2 beses niya tayong sinaktan. Sarado na ba talaga ang puso mo sa muling pagtanggap sa ama mo? Patawarin ako ng Diyos, Ma. Pero hindi ko na po siya kayang tanggapin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Marlito, since emergency case ito, salamat nasa mabuting kondisyon ang katawan mo. Kaya nang suriin ng doktor ang dugo mo, pumayag silang maisalin nito kay Tara. Successful naman daw ang pagsasalin ng dugo mo sa anak mo. Mabuti naman kung gano'n. Kaso, ang sabi sa akin ng doktor, walang kasiguraduhan kung kailan daw magkakamalay ang ating anak. Panginoon, nakikiusap ako sa iyo. Magkamalay na sana si Tara. Nakikiusap kami sa iyo. Marlito, maraming salamat. Kahit pa paano, nasalinan ng dugo ang anak natin. Maraming salamat din. Dahil narito ka palagi sa tabi ko para damayan ako. Obligasyon ko yun bilang asawa mo. At saka, Nelia, may pagtatapat ako sa iyo. Ano yun? Ilang beses kong sinuri ang mga nararamdaman ko sa iyo. At ngayon, masasabi kong sigurado na ako. Ngayon ko na-realize ang kahalagahan mo sa buhay ko. Mahal na mahal kita. At handa akong magsimula ulit ng panibagong buhay kasama ka. Ganun ba, Hindi Marlito? ko sasayangin ang pangatlong pagkakataon na bignigay mo sa akin. Magiging tapat na akong asawa at kahit kailan, hindi ko nasasaktan ang kalooban mo. Ilang beses mo na sinabi sa akin yan. Naniniwala naman ako na mahal mo ako at handa ka magbago. Sa totoo lang, masaya ako na narinig ko yan mula sa iyo. Marami akong plano para sa ating pamilya. Kaya sana dinggin ng Panginoon ang hiling natin na magkamalay na si Tara. At sa ganun, makapagsimula tayo ng bagong kabanata. Tara, anak.
naririnig mo ko, sana lumaban ka para sa buhay mo. Magkasusuko, anak. Araw-araw namin pinagdarasal sa Diyos na sana gumaling ka't magkamaling na. Alam kong hindi yun imposible. Kaya nakikiusap ako sa iyo, anak. Pilitin mong magkamalay. At pinapangako sa iyo, magsisimula ulit tayo bilang isang buo at masayang pamilya. Angelito? Hindi ka pa ba natutulog? Binabantayan kong anak natin. Baka sakaling imulat niya ang kanyang mga mata. Pero mahal, kailangan mo rin magpahinga. Sige, magpapahinga na ako. Nelia, tignan mo. Nagkakamalay ng anak natin. Tara. Mama. Anak. Oh, Diyos ko. Maraming salamat, Panginoon. Iniligtas mo ang anak namin sa bingit ng kamatayan. Huwag ka mag-alala. Ayos lang kami ng papa mo. Ngayon nakamalay ka na. Walang mapaglagyan ng kasiyahan sa... Oo nga, anak. At ngayong binigyan ka ng Diyos ng pangalawang buhay, pahalagahan mo ito, ha? Huwag na huwag mong kalilimutang magpasalamat sa Kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, eto pa, anak. Ubusin mo na ito. Huwag kang mag-alala. Pag natanggal na yung semento sa kanang braso mo, babalik na ulit sa normal ang lahat. Ha? Pasensya na po kayo. Kung naiistorbo ko pa kayo. Hindi. Ginagawa ko ito dahil gusto kong tulungan ang anak ko. Nag-usap pala kami ng mama mo nung isang araw tungkol sa mga nararamdaman ko para sa kanya. Ano pong sinabi niya sa kanya? Ang sabi ko, mahal na mahal ko siya. Sa kabila ng lahat ng nagawa kong pagkakasala, na-realize ko din sa huli na mahal ko pa rin ang mama mo. Kaya nga labis-labis ang pagsisisi ko nung nangaliwa ako. Nung panahon kasing yun, gulong-gulo pa ang isipan ko, anak. Pero sa mga dumating na pagsubok sa akin, nakita't napagtanto ko na kayo pa rin palang higit na makakaunawa sa akin. Kaya nangako ako sa mama mo, hindi ko nasasaktan ang kalooban niya at magiging mabuti na akong asawa sa kanya. Mabuti naman po kung ganon. Anak, sana matanggap mo ulit ako para sa mama mo. Suportado ko po si Mama. Saan man siya magiging masaya. Ay, sa wakas! Dahan-dahan na. Nakauwi na rin tayo sa bahay. Dahan-dahan lang, anak. Malapit na tayo sa sopa. O, dito, maupo ka na. Maiwan ko muna kayo. Salamat. Didiretso na ako sa kusina para magluto ng pananghalian. Huwag kayong mag-alala. Naku, sasarapan ko ang pagluluto. Sige. Kumusta na ang pakiramdam mo? Eto po. Masaya. Kasi nakauwi na rin po ako ng bahay.
Pa. Nasabi sa akin ni Mama na walang sawa po kayong nagbantay sa akin sa ospital habang wala akong malay. Bukod sa kayo ang nag-donate ng dugo para magdugtungan ng buhay ko. Anak, binantayan kita. At walang sawa akong nagdarasal noon para magkamalay ka lamang. Salamat po. Anak, gagawin ko lahat para sa'yo. Sa inyo ng mama mo. Handa akong magsakripisyo para sa kabubuti ng pamilya natin. Pinapatawad ko na po kayo, Pa. Pinapakawalan ko na po ang lahat ng galit at sama ng loob sa dibdib ko. Handa kong kalimutan ang nakaraan. At handa kong ipagtanggol ang pamilya natin laban sa mga taong mahilig umungkat ng nakaraan. Kahit sabihin pa nilang anak ako ng isang rapist o ng isang dating nabilanggo. Alam ko, hindi naman yun totoo. Alam ko hindi totoo yung mga binibintang nila sa inyo. Anak, tungkol naman dyan, ipagpasa Diyos na lamang natin yon. Patawarin natin lahat ng mga taong nagkasala sa atin. Gusto ko po magbagong buhay pa. Sana mabuo pa ang ating pamilya. Oo, anak. Magtutulungan tayong tatlo kasamang mama mo para mabuo ulit ang ating pamilya. Anak, nagpapasalamat ako dahil tinanggap mo ulit ako. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. At pinapangako ko, magiging mabuting ama ulit ako sa iyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wow, Ma! Ang dami mga umu-order ng pet accessories na ginagawa natin. Oo nga. Naku, sa sobrang dami. Abay, mukhang kinakailangan ko nang kumuha ng mga mananahi. At kailangan na natin magplano para sa expansion plan ng negosyo natin. Ay, Morlito! Aba, ikaw ang inaasahan ko magmamanage ng negosyo natin pag lumaki na ito. Hindi lang ako, kundi tayong dalawang magmamanage ng negosyo. Handa rin po akong tumulong sa inyo. Ay, salamat po, Diyos ko. Natapos din ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay. At kung may dumating pang iba, makakaya naman natin lampasan yon basta't sama-sama tayo. Alam niyo, natutuwa ako dahil nagkapatawaran na kayong dalawa ni Tara. Tama po kayo, Ma. Doon sa sinabi niyo sa akin dati, na mas maganda ang pakiramdam kung wala kang karga-kargang galit o sama ng loob sa dibdib mo. Masaya ang daloy ng buhay. At yung mga pagsubok na yon, dumating sila sa atin for a reason. At maraming aral tayong natutunan sa paglipas ng panahon. Masasabi kong mas pinatatag nitong pamilya natin. Basta, palagi lamang nating tatandaan na huwag tayo makakalimot sa Diyos. Dahil siya nagbigay sa atin ng lakas para mapagtibay natin ang ating samahan bilang isang pamilya. Excited na po ako sa mga susunod na araw na tatahakin natin. Dahil alam ko, may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang nakakahiyang maging anak ng isang amang tulad mo. Samantala,
inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Alan Ortega, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Tara. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Krishna Senga at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hatdan ng isa na namang bago at naibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas.